Ako po si JR, Sir Neb. Sa tagal ko na pong nakikinig sa inyo, ay ngayon ko lang naisipan na magbahagi rin ng sarili kong kwento. Ito po yung naranasan ko nung teenager pa lang ako. Ang tiyuhin ko pong itago na lang natin sa pangalang Tito Max ay binaril mismo sa harapan ko noong 13 years old pa lang ako. Hindi ko po makalimutan ang pangyayaring yon. Sa kanila po ako nakatira at itinuring na rin nila akong anak dahil ulila na po ako sa mga magulang. May dalawa silang anak noon na ang isa ay may asawa na at ang isa namang babae ay kaedaran ko lang. Kasalukuyan akong naguhugas ng mga pinggan noon nang utusan ako ni tita na buksan ang gate kasi narinig niyang bumusina ang motor ng tito ko. Saktong pagbukas ko ng gate ay bigla namang may bumaril sa tito ko na magkaangkas sa motor. Tapos mabilis nang tumakas yung mga nakamotor na bumaril sa kanya. Nasyak ako sa nakita ko, Sir Neb. Hindi ako nakagalaw agad. Narinig ko na lang yung pag-iyak ng tita ko at yung pagkakagulo ng mga tao. Dahil ako ang nandoon, kaya pinipilit ako ng tita ko na i-describe yung mga nakamotor na bumaril sa tito ko. Pero paano ko naman madedescribe yun? Parehong naka-helmet yung dalawang lalaki. Nakaburol na si Tito Max ay parang natutulala pa rin ako. Bumabalik-balik pa rin sa isip ko yung pangyayari. Hanggang isang gabi habang nakaupo ako sa dulong upuan ng burol, ay may nasilip akong lalaking nakatayo sa bandang likuran ng mga nagsusugal. Nangilabot ako kasi yung tayo at buhok ng lalaki parang sa tito ko. Napatayo ako at dahan-dahang humakbang palabas para tignan kung sino ba yung kamukha ng tito ko na nakikita ko roon. Paglabas ko sa pintuan, napaatras ako at nanayo talaga yung balahibo ko sa katawan. Dahil yung inaakala kong kamukha lang ni Tito Max ay siya pala mismo. Tumingin siya sa akin na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, kaya lalo akong nangilabot. Nagtatakbo ako papasok sa loob habang sumisigaw. Naglabasan naman sila para tignan kung ano yung nangyayari. Nagtuturo ako at sinasabing nakita ko si Tito. Pero Sir Neb, ang nandoon na lang ay yung mga nagsusugal na napahinto rin dahil sa pagkakagulo. Pinalabas ulit ako ng tita ko at pilit akong tinanong kung saan banda ko nakita si Tito. Inuusisa niya ako ng maigi hanggang sa napatingin ako sa isang lalaki na nakaupo sa sugalan dahil panay din ang tingin nito sa akin. Naalala kong bigla yung kamay ng bumaril sa tito ko. Noon ko lang naalala talaga na may tattoo itong kagaya ng tattoo ng nakaupo sa sugalan. Sinabi ko agad yon sa tita ko. Dahil sa sinabi ko ay palihim na inalam ni tita kung sino yung lalaking yon sa sugalan dahil hindi rin niya ito kilala at walang nakakakilala sa kanya sa mga kamag-anak naming nandun. Naalerto yung ibang mga kamag-anak namin at hinuli nila yung lalaki. Mabuti nga at nahawakan siya kagad, Sir Neb, kasi may dala pala siyang baril nung mga oras na yon. Agad namang dumating yung mga pulis at nadakip nila yung lalaki. Sir Neb, yung lalaking yon ay isa sa mga bumaril sa tito ko. Ang sabi baka raw binabalikan ako para patayin din kasi nga baka natatandaan ko yung mga itsura nila. Hindi ko alam kung paanong tumakbo yung investigasyon noon dahil 13 anyos pa lang ako. Basta nalaman ko na lang kay tita na nakulong na yung lalaking tinuro ko. Pero yung nagdadrive ng motor na inangkasan niya ay nakapagtago na at hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Ang dahilan daw kaya pinatay ang tito ko ay dahil sa utang. Hindi alam ni tita kung ano yung tungkol sa utang na yon. Iyak siya ng iyak pero yung iniiyak niya ay ang pagpapakita sa akin ng multo ni tito dahil miss na niya ito. Sana raw ay magpakita rin ito sa kanya. Sa ganoong paraan man lang daw ay mabawasan ang lungkot niya sa pagkawala nito. Sir Neb, tawagin mo na lang akong Harold. Ang kwentong ito na ibabahagi ko ay karanasan ng aking bunsong kapatid na tawagin niyo na lang Hana. Maagang nagkaanak si Hana dahil na rin sa kapusukan niya. At the age of 15
ay isa na siyang single mother. Yun kasing nakabuntis sa kanya ay bakasyonista lang dito sa lugar namin. Malapit kasi kami sa napakaraming beach resort dito sa Boracay at sumasideline si Hana bilang taga-braid ng buhok ng mga turista. Ewan ko kung anong pumasok sa kukote niya noong pumayag siyang magpagalaw sa isang bakasyonistang mula sa Maynila. Alam naman niyang ilang araw lang ang tinatagal ng mga yun dito sa amin, pero nagpauto siya. Sa tinagal-tagal na niyang palaboy-laboy sa may dagat para mag-alok ng pagbe-braid, yun ang unang beses na nagpakagaga siya. Alam namin na may ilang nagtangka ng manligaw kay Hana na mga turista rin. Mga foreigner pa nga yung iba, pero hindi niya pinatulan. Tanging yung lalaking yun lang. Ang paniwala tuloy ng marami sa amin ay nagayuma siya. Sir Neb, bukod sa haka-haka na nagayuma si Hana, ay may isa pang hiwaga na nangyari noong buntis siya. Inaswang kasi ang kapatid ko. Nagtatrabaho pa rin siya noon at nag-aaral kahit 7 buwan na ang tiyan niya. Cliché mang sabihin pero may nakilala siyang matanda na tuwang-tuwa raw sa kanya noong makita nitong malaki ang tiyan niya. Gusto pa raw hipuin noong matanda yung tiyan niya, pero umiwas siya. Palibhasa ay bata pa nga si Hana, ay medyo taklesa pa. Sabi raw niya ay ayaw niyang magpahawak ng tiyan sa ibang tao na hindi niya kilala dahil baka aswang ito. Sumimangot daw yung matanda, tapos ay tsaka lang na-realize ni Hana na insensitive nga yung sinabi niya. Kaya tumawa raw siya sabay sabing nagbibiro lang siya. Pero hindi raw natawa yung matanda. Sa halip ay sinamaan daw siya ng tingin bago nilayasan. Natakot siya kaya kinuwento niya yon sa amin pagka-uwi niya sa bahay. Sinabihan siya ni Mama na parating maglalagay ng luya sa bulsa para daw iwas usog, lalo pa at malapit na nga siyang manganak. Pero noon mismong gabing yon ay nagkaroon siya ng unwanted guest. Maliit lang yung bahay namin, Sir Neb. 3 ang kwarto. Isa kina Mama at Papa. Tig-isa ng kwarto si Hana at isa pa naming kapatid na babae. Tapos kaming 3 lalaki ay sa sala lang natutulog. Kalaliman ng gabi ay bigla na lang kaming ginising ni Hana. Sinipa-sipa niya yung paa ko at mga kapatid naming lalaki hanggang sa magising kami. Samahan daw namin siya dahil natatakot siyang mag-isa sa kwarto niya. May naririnig daw siyang pumapagaspas doon sa bubong at naririnig daw niya na parang kikik. Bumangon kami ng mga kapatid ko at sinamahan siya sa kwarto. Pero noong naroon na kami at doon naglatag ng foam ay natahimik at nakatulog pa nga si Hana. Nasabihan patuloy siya ng isa naming kapatid na praning. Pero hindi yun natapos sa gabing yon. Sinamahan ko siya sa kwarto ng sumunod na gabi dahil alam kong hindi siya mapapanatag na mag-isa lang. Kalikutan na ng baby niya sa tiyan at sabi ni Hana ay mas naglulumikot yon kapag naririnig niya yung pagaspas nung nagdaang gabi. Nahirapan pa nga raw siyang bumangon dahil masakit sa tiyan ang galaw ng baby niya. Hindi namin namalaya ng oras at nakatulog kami habang nagkukwentuhan. Jealousy yung bintana ng bahay namin pero may grills yon kaya okay lang na nakabukas ang bintana. Pero yung sa kwarto ni Hana, hindi niya hinahayaang nakabukas sa gabi dahil natatakot nga siyang puntahan ng aswang. Nung gabing yun lang talaga nalimutang isara ang bintana dahil nga nagkukwentuhan kaming dalawa. Naririnig kong tinatawag niya ako pero parang may nagmamaso sa ulo ko, Sir Neb, dahil sobrang sakit. Hindi ko kayang dumilat. Sa halip ay namaluktot na lang ako habang sapo yung ulo ko. Sobrang sakit talaga. Yung pagtawag ni Hana sa akin, parang nanggagaling siya sa napakalayong lugar kahit alam ko na nasa kama lang siya. Tapos maya-maya, naririnig ko nang tinatawag niya sina Mama at Papa at humihingi siya ng saklolo. Yung boses niya halata nang umiiyak at sumisigaw. Pero sa pandinig ko ay napakalayo niya. Doon na ako nag-alala kaya kahit parang mabibiyak yung ulo ko ay pinilit kong idilat ang mga mata ko. Madilim yung kwarto at si Hana kaagad ang hinanap ko. Nakasiksik siya sa sulok ng kama.
habang may hinahampas ng unan. Isang malaking pusang itim ang nakita kong nakatungtong sa kama niya at patalon-talon habang iniiwasan yung unan na pinanghahampas niya. Naglalaway pa nga yung pusa. Binugaw ko yun, tapos parang nagulat ito dahil lumingon pa sa akin at parang sumigaw. Sabay talon nito sa nakabukas na bintana. Nakakapagtaka lang, Sir Neb, dahil sobrang effortless ng pagtalon at paglusot noon sa bintana kahit na napakalaki ng katawan nito. Nag-iiyak si Hana habang sinasabing gising daw siya ng gising sa akin, pero ang himbing daw ng tulog ko. Namalayan na lang daw kasi niya na parang may dumidila sa binti niya, kaya siya nagising. Tapos nakita nga niya yung pusang itim. Ang haba raw ng dila noon at pumupulupot pa sa binti niya. Nagising sina mama at mga kapatid namin dahil sa iyak ni Hana. Nakakapagtaka lang, Sir Neb, dahil wala raw silang narinig na humihingi ng saklolo si Hana. Napasok na raw pala kami ng aswang. Mula noon ay parati na kaming natutulog sa kwarto ni Hana at sinisiguro namin na nakasara ng mabuti ang bintana. Naglagay rin kami ng bawang at asin sa bintana niya. Tapos pinahinto muna siya sa pag-aaral ni na mama. Yung mga kaklase ni Hana nagkukwento na meron daw matandang babae na parating naghahanap sa kanya sa labas ng school. At sa description ng mga yon ay yung matandang nakausap noon ni Hana ang tinutukoy nila. Tuloy ay lalong tumibay ang hinala namin na aswang ang matandang yon. Magandang gabi po sa iyo, Sir Neb, at sa mga taga-subaybay mo. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Marky. May naranasan po akong kababalaghan nung working student pa ako noong 2019. Nung panahon na yon, kamamatay lang ng papa ko. Namatay siya dahil sa isang hindi magandang pangyayari. Biktima po siya ng hold up sa lugar na pinuntahan niya. Ang trabaho kasi niya ay taga-singil sa mga lugar na umuutang sa co-op nila. Dala niya noon yung motor nang harangin siya ng 2 ring motor at saka siya hinold up. Dahil hindi naman kanya yung perang dala niya, kaya nanlaban si papa at hindi nga siya nakaligtas sa kamay ng mga salarin. Hindi ko akalain na mararanasan ko ang naranasan ni papa. Pauwi na ako noon galing sa part-time job ko nang harangin ako ng 3 lalaki. Yung isa umakbay sa akin, yung isa naman sumabay lang sa paglalakad ko, habang yung isa ay pumwesto sa likuran ko. Sobrang nervyos ko dahil noon ko palang naranasan ng ganoon. Sabi nung hold-upper, manahimik lang daw ako at ibigay ko lahat ng mahalagang gamit ko sa kanila. Binigay ko naman agad ang pera ko, pero gusto pa nilang kunin yung cellphone ko na nasa bulsa ko. Ayokong ibigay yung cellphone ko, Sir Neb, kasi maraming nakasave doon na related sa trabaho ko. Kaya nilakasan ko yung loob ko at sinubukan ko ring manlaban, gaya ng ginawa ni papa. Inagaw ko yung baril nung nakaakbay sa akin. Nabigla siya sa ginawa ko pero hindi niya binitawan yung baril. Nagpambuno kami, 3 laban sa 1. Pinagtulungan nila ako. Sinubukan ko pang sumigaw para humingi ng saklolo, pero suntok sa buwan kung may makakarinig sa paghingi ko ng tulong dahil nasa ilang na lugar kami. Walang kabahayan at madalang din ang dumadaang mga sasakyan na nagkataong nung gabing yon ay wala pang napapadaan. Kaya naman nawalan na ako ng pag-asa. Binugbog talaga ako nung 3 hold-upper. Nung nakahiga na ako, halos hindi ko na maigalaw yung kamay ko sa sobrang bugbog na nakuha ko. Sa nanlalabo kong paningin, nakita kong tinutok na sa akin nung isa yung baril niya. Kaya nagdasal na lang ako na sana ay maghimala ang Diyos at makaligtas pa ako. Narinig kong sinabi nung may hawak ng baril na ayaw pumutok. Ilang beses niyang kinalabit yung gatilyo ng baril pero hindi talaga ito pumuputok. Dahil sa nangyari ay natakot din sila at nagtakbuhan na palayo sa akin. Tanga yung pera at cellphone ko. Pagkaalis nila ay may isang lalaki ang nakita kong nakatayo sa ulunan ko. Nakatayo lang ito at nakatingin sa akin.
Garalgal yung boses ko nung sabihin kong, Papa. Oo Sir Neb, yung papa ko ang nakikita kong lalaki na nakatayo sa bandang ulunan ko. Naisip ko siya siguro yung dahilan o may gawa kung bakit hindi pumutok ang baril ng holdupper na tatapos sana sa akin. Niligtas ako ng papa ko. Kung hindi ako nailigtas ng multo niya, ay iisa ang magiging rason ng kamatayan namin, sa kamay ng mga holdupper. Kahit hinang-hina ako ay pilit kong dinilat ang mga mata ko para maaninag kong mabuti si Papa. Pero habang tinititigan ko siya, sa halip na luminaw siya sa paningin ko, ay palabo siya ng palabo hanggang tuluyan na siyang maglaho. Naiyak na lang ako habang nakalugmok. Hindi lang dahil sa sakit ng katawan na tinamu ko, kundi dahil sa pagliligtas at pagpapakita sa akin ni Papa. Maya-maya ay may humintong tricycle sa harapan ko. Yung driver nito ang tumulong sa akin na madala ko sa ospital. Personal ko po itong karanasan na gusto ko sanang ibahagi sa inyo, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Isay. Isa akong masugid na taga-subaybay ng inyong channel at gusto ko sanang maging bahagi nito kahit minsan. Kaya nga po ako nag-send sa inyo ng karanasan. 23 years old ako nang mapangasawa ko si Archie, ang tatay ng 2 kong anak. Kaya lang ay hindi naging madali ang lahat sa amin dahil bago ko pa maisilang ang pangalawa naming anak ay naglahong parang bula si Archie. 3 taong gulang lamang noon yung panganay naming si Junie, ang junior ni Archie. 6 na buwang buntis naman ako kay Yuli. Nalaman ko na lang na hindi pala valid ang kasal namin dahil may nauna na siyang pinakasalan na nasa ibang bansa lang dahil isa itong OFW. Nakwento lang yun sa akin ng isang kakilala namin na hindi rin makapaniwala na may nauna palang asawa si Archie. Ang nangyari po kasi ay sikreto ang kasal ni Archie at noong babaeng tawagin na lang nating Mina. Ayaw raw kasi ng pamilya ni Archie kay Mina. Kaso sumigi pa rin si Archie at nagpakasal sila sa West bago pumunta ng Taiwan si Mina. 3 buwan pagkaalis ni Mina ay tsaka naman kami nagkakilala ni Archie. Pagkaraan ng 1 taon ay nagpakasal kami dahil nabuntis niya nga ako. Napansin ko na noon na balisa siya parati, pero inisip ko na lang na stress lang siya sa trabaho hanggang sa makaraan nga lang ang 4 na taon naming pagsasama ay sumama na siya kay Mina. Alam pala ni Mina ang tungkol sa amin at may usapan sila na tsitsyempo lang si Archie at iiwan na kaming mag-iina. Siyempre nagalit ako at naghabol ng sustento. Magdedemanda na nga ako noon kung hindi lang nagkaroon ako ng sunod-sunod na problema. Nasunog yung tinutuluyan naming apartment at kamuntik pa kaming hindi makalabas ni Junie. Puro paso kaming mag-ina. Mabuti at hindi nakaapekto ang nangyari kay Yuli na pinagbubuntis ko pa lang. Mabuti rin at hindi ako nakunan. Wala kaming naisalba ni isang gamit. Sarili lang talaga namin ang nabitbit namin palabas. Ultimo mga gamit ni Yuli na pinaghirapan kong ihanda para sa paglabas niya ay walang natira. Nagsimula kami sa wala. Dahil sa nangyari ay napuspo ng balak kong pagsasampa ng kaso laban sa panloloko ni Archie at para na rin masustentuhan ng 2 bata. Tumira muna kami sa mga magulang ko. Yung pamilya kasi ni Archie ay hindi na ako kinikibo mula nang malaman nila na dadalhin ko sa korte ang panloloko ng kamag-anak nila. Hirap na hirap ako noon, Sir Neb, na iraos ang buhay namin. Kahit nasa 3rd trimester na ako, ay napilitan akong patuloy na magtrabaho para sa panganganak ko. Yung time kasi na yon ay gipit din ng parents ko, kaya hindi nila ako matutulungan. Basta noong pagbubuntis ko kay Yuli, ay puro kami kahirapan. Suhi pa siya, kaya mahihirapan daw ako na inormal ang delivery sa kanya. Tapos parang kulang pa yung paghihirap namin financially. Parati pa akong nagkakasakit. Pumapasok ako sa trabaho na nilalagnat. Masakit na masakit ang ulo at mabigat ang pakiramdam. Pero tinitiis ko lahat.
Dasal na lang ako ng dasal na sana mairaos ko ang pagbubuntis na yon. Minsan pa sa sobrang taas ng lagnat ko ay kung ano-ano na ang naiisip at nai-imagine ko. Nakakakita ako ng malalaking lamok at langaw. Gaaso yung laki nila at aali-aligid sa akin. Kinukusot ko yung mga mata ko at mawawala sila. Minsan ay natatakot na ako dahil sa isip ko noon, baka dahil sa hirap na dinaranas ko ay nasisiraan na ako ng ulo. Dasal na lang talaga ang kinakapitan ko noon at yung isipin na hindi ako pwedeng mawala dahil buntis ako at may maliit pang anak. Napansin ng boss ko na pinipilit ko na lang magtrabaho kahit hirap na ako. Kaya kinausap na niya ako para mag-leave na dahil 2 buwan na lang at manganganak na nga ako. Kinuwento ko sa kanya ang mga nangyayari sa akin at sabi niya, "Hindi kaya pinapagamot ka nung Mina?" Ang ibig niyang sabihin sa pinapagamot, Sir Neb, ay pinapakulam. Pinayuhan niya ako na magpatingin sa albularyo para lang makasigurado. Wala naman daw mawawala kung susubukan ko, kaya sinunod ko ang sinabi niya. Sir Neb, napaiyak na lang ako nang sabihin ng albularyo na meron ngang nagagalit sa akin dahil masyado raw akong matapang. Dahil daw sa lalaki, kaya ako pinapagamot noong taong galit sa akin. Sabi pa noong albularyo, wag daw akong mag-alala dahil malalampasan ko rin ang ginagawa sa akin. Basta wag akong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Matindi raw ang magiging balik sa nagpapagamot sa akin dahil buntis ako at pinaparusahan niya ako. Hindi ko alam kung anong kinalaman ng pinagbubuntis ko sa magiging balik ng kulam. Pero nang mangyari yun ay talagang napakalala. Nairaos ko yung panganganak kay Yuli ng normal delivery dahil umikot din naman siya. Pagkasilang niya ay parang gumaan muli ang pamumuhay namin. Bumalik ako sa trabaho at nagkaroon pa ng promotion. Natulungan din kami ng parents ko para magkaroon ng maliit na negosyo na hanggang ngayon ay buhay pa rin. 3 months old si Yuli nang mabalitaan ko ang nangyari kay Mina. Hindi na raw siya ng ibang bansa. Naaksidente siya habang sakay ng bagong biling motor at nabalian ng binti. Ilang araw pagkalabas niya ng ospital ay nasunog naman ang bahay nila ni Archie. Nailabas ni Archie si Mina pero dahil bumalik siya sa loob para kunin ang ilang gamit ay hindi na siya nakalabas. Sir Neb, 16 years old na si Yuli ngayon at napakabait nila ng kuya niya. May maliit na rin silang business sa TikTok na kumikita naman. Si Mina ay nag-asawang muli pero ang balita ko ay sinasaktan siya ng asawa niyang lasinggero. Grabe nga ang naging bawi sa kanya ng ginawa niya sa akin. Kaya kahit hindi ako gumante, ay hirap na hirap siya. Sir Neb, kamusta po? Sana mapili mo rin itong kwento ko na puno ng kababalaghan. Nangyari po ito noong magbakasyon kami sa bahay ng ninang ko sa Bataan. Yung bahay po niya ay style sinauna. Pagdating pa lang namin doon ay naisip ko na agad na baka may mga multo doon. Tuwang-tuwa si ninang sa pagdating namin kasi bihira daw talaga ang may bumibisita sa kanya, lalo na at magbabakasyon. Ang kasama ko ay sina Ate Laika at 2 pang pinsan namin na pareho ring mga babae. Ang tanging kasama naman ni Ninang sa malaking bahay nila ay ang nanay niya na 90 years old na. Pinaghanda pa kami ni Ninang ng espesyal na putahe. Tapos inayos na rin ang kwartong tutuluyan namin. Sobrang payapa nung gabing yon. Hindi muna kami natulog. Nakipagkwentuhan muna kami kay Lola Toyang, yung nanay ni Ninang. Sabi ni Lola, kahit saang lugar o bahay naman daw ay meron talagang multo. Depende na lang kung magpaparamdam ito o hindi. Pero malamang daw ay mas maraming multo sa mga bahay na hindi tinitirhan o yung mga bahay na may kasaysayan, tulad kung saan may pinatay o nagpakamatay. Naaliw kami sa pagkukwento ni Lola Toyang tungkol sa mga multo
at sa mga nakakatakot niyang karanasan. Gusto ko rin sanang ikwento sa inyo ang mga yon pero ito na munang sarili kong karanasan ang ibabahagi ko. Pumasok na kami sa kwarto at nahiga. Maya-maya lang naghihilik na yung mga kasama ko. Ako naman nakapikit na rin pero hindi pa rin talaga ako tulog. Gising pa ang diwa ko. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang putok. Sa pakiwari ko ay putok ng baril kaya napadilat ako at napabalikwas ng bangon. Sumilip ako sa labas ng kwarto. Mukhang sa labas ng gagaling ang putok kaya dahan-dahan akong humakbang palapit sa bintana at sumilip. Ginala ko yung mga mata ko sa labas ng bintana pero wala naman akong nakita ni anino ng isang tao doon. Kaya bumalik na ako sa higaan. Pagbalik ko sa higaan ay nakarinig na naman ako ng putok ng baril na sa pagkakataong yon ay hindi lang isang beses kundi sunod-sunod. Kasabay ng pagkakaingay din sa labas. Dali-dali akong bumangon pero ginising ko muna yung ate at mga pinsan ko bago ako lumabas ng kwarto. Sinundan nila ako. Sinenyasan ko sila na huwag maingay. Pero pagsilip ko uli ay napakatahimik sa labas. Paglingon ko, nakatingin silang lahat sa akin at mga nakakunot ang noo. Ano raw bang nangyayari? Sir Neb, maski ako ay naguguluhan sa mga nangyayari. Sinabi ko sa kanila yung narinig ko. Sabi ni Ate Laika, baka nananaginip lang daw ako at akala ko ay totoo yung nangyayari. Gising na gising naman ako kaya alam kong hindi ako nananaginip. Totoong naririnig ko yung mga putok ng baril at pagkakagulo sa labas. Pinainom ako ng tubig ni ate at saka ako nito pinabalik sa higaan. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog noon, kakaisip sa narinig ko. Nung umaga ay halos nakalimutan ko na yon. Pero nung sumunod na gabi ay muli ko na namang narinig yung mga putok ng baril. Nagtakip na ako ng tenga. Yung unan hindi ko na inunan. Tinakip ko na lang din sa tenga ko. Baka sakaling hindi ko na marinig yung nakakatakot na tunog na yon na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Hindi ko maipaliwanag yung kabang nararamdaman ko. Pakiramdam ko talaga ay may nagbabarilan sa labas. Pero hindi na ako bumangon dahil alam kong wala rin naman akong makikita. Kahit nananayo yung mga balahibo ko ay wala naman akong magawa kundi magpanggap sa sarili ko na wala akong naririnig. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay hindi na ako nakatiis. Sinabi ko kay Ninang ang 2 gabi ko nang naririnig ng mga putok ng baril. Nagkatinginan sina Ninang at Lola Toyang. Si Lola Toyang ang nagsalita at sabi niya hindi raw bago sa kanila ang sinabi ko. Nung mga unang beses daw niyang narinig ang mga putok ng baril, maging yung mga sigawan at iyakan, lahat daw yun ay inakala niyang totoo kaya para rin siyang mababaliw noon sa takot. Pero may nakapagsabi sa kanya na ang lugar nila ay lugar kung saan nagkaroon ng labanan noong panahon ng giyera. Kaya marahil ang mga naririnig niya ay mga pagpaparamdam lang ng mga nasawi sa labanan sa lugar na yon. Hindi na lang daw niya pinansin hanggang sa tuluyan itong hindi na nagparamdam sa kanya. Kung narinig ko man daw ang mga yun ngayon, ay wag ko na lang din daw pansinin. Sinunod ko naman ang sinabi ni Lola Toyang, Sir Neb. Pero sa ilang araw na pananatili namin doon, ay hindi ko pa rin maiwasan na hindi matakot sa tuwing maririnig ko ang mga ingay na yon pagsapit ng gabi. Kung bakit ako lang ang nakakarinig noon sa aming magkakasama, ay hindi ko po alam. Kung maaari po sana ay pakitago na lang ako sa pangalang Intong. Ang kwento pong ito ay karanasan ng mama namin na siyang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay ng una niyang asawa. Isa pa lang ang anak ni mama noon, si kuya na anak niya sa una niyang asawa. 2 years old pa lang daw noon si kuya at ang papa naman niya ay nagtatrabaho sa Japan bilang electrician.
Noon nga raw 2 years old pa lang si kuya ay nakakaramdam na ng pagkahilo at pagsusuka si mama. Tumigil din yung mens niya, mga sintomas ng pagbubuntis na tinatanggi naman niya dahil wala nga sa Pilipinas ang papa ni kuya. Hanggang sa nagsimula ng lumaki yung tiyan ni mama at obvious na talagang nagbubuntis siya. Galit na galit daw noon yung asawa niya, pati yung mga kamag-anak niya dahil pinagbintangan siyang nagtataksil. Para malinis ang pangalan niya ay nagpa-check up nga si mama at nagpa-ultrasound. Doon lang napatunayan na hindi nga siya nagbubuntis. Walang nakitang baby sa tiyan niya, kaya ang sabi ng doktor ay may hormonal imbalance lang siya. At ang lumalaki nga niyang tiyan ay dahil sa naipong regla. Niresetahan siya ng mga vitamins pati pamparegla. Medyo nakampante si mama at yung asawa niya dahil doon. Ininom ni mama yung mga gamot niya hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang dinugo. Akala niya ay yun na yung naipon na hindi makalabas, kaya dali-dali siyang naglagay ng napkin. Kaso Sir Neb, pagyuko raw ni mama ay bigla siyang may naramdaman na parang malaking dugo na lalabas, kaya naupo muna siya sa CR. Napasigaw na lang daw si mama nang makitang ulo na pala ng baby ang lumabas. Yung pagsigaw raw ni mama ay tuluyan nang nakalabas yung bata. Maliit pa raw at mamula-mula, pero kitang-kita na talagang fetus yun. Halos himatayin daw sa takot si mama. Naalerto yung mga kapitbahay dahil sa pagsigaw niya na sinabayan ng iyak ni kuya na natakot, kaya pinuntahan siya ng mga kapitbahay. Nakalupasay pa raw si mama sa banyo, pero pinilit niyang buksan ang pinto. Gusto raw siyang madala sa ospital ng mga kapitbahay niya, pero sa sobrang kalituhan ay ayaw niyang pumayag. Natatakot daw kasi siya kung paano siya nagbuntis, gayong wala naman siyang nakakasamang lalaki. Iyak pa raw siya ng iyak kasi kahit na nag-aalala yung mga kapitbahay, ay alam daw niya na nagdududa rin ang mga ito sa katotohanan ng sinasabi niya. Mabuti na lang daw Sir Neb at may isang kapitbahay na matandang babae ang mukhang totoong naniniwala kay mama. Tawagin na lang natin siyang Nanay Shoni. Sabi raw ni Nanay Shoni ay mukhang nakiyawa si mama. Yung insekto raw na nag-iiwan ng itlog sa panty ng mga babae na naiiwang nakasampay sa labas ng bahay kapag gabi na. Si Nanay Shoni lang daw ang nag-alaga kay mama noong panahon na yon kasi galit sa kanya pati mga kamag-anak niya. Tapos may nagsumbong pa sa asawa niya na nakunan daw si mama. Kinabukasan, nagkaroon muli ng emergency si mama. Sumakit ng sobra-sobra yung tiyan niya. Mabuti na lang at naroon nga si Nanay Shoni, kaya alam niya ang gagawin. Dinugo na naman ng dinugo si mama at sa pagkakataong yun ay sobrang sakit daw talaga ng tiyan niya na para siyang nagle-labor. Sinabihan lang siya ni Nanay Shoni na magdasal at lakasan ang loob niya dahil matatapos na raw yung hirap niya kapag nailabas niya yung kakambal noong namatay na fetus. Halos mawalan daw ng malay si mama noong unti-unti nang nahihila noong komadrona na tinawag ni Nanay Shoni yung laman ng tiyan niya. Nakangiwi raw yung komadrona at ang sinasabi naman nito ay uray daw ang anak ni mama. Ang inilabas ni mama ay isa daw parang pugita na laman na kasing laki halos ng tiyan niya. May galamay pero hindi makilala kung ano talaga. Nagdidilim na raw ang paningin ni mama noon, pero tinapik-tapik ni Nanay Shoni ang pisngi niya para manatili siyang gising. Pagkatapos noon ay pinagpahinga si mama at pinakain ni Nanay Shoni para makabawi ng lakas. Yun daw komadrona ay parati ding binibisita si mama para matiyak na okay siya. May mga kaso raw kasi ng babaeng nabubuntis ng uray na namamatay dahil kinakain ang lamang loob. Yung uray daw ay pinadala sa malayong lugar na tawid dagat para doon ilibing at hindi na makabalik pa kay mama. Sa kabila ng patunay ni Nanay Shoni at noong komadrona
ay hindi naniwala yung papa ni kuya na namaligno lang si mama kaya siya nagbuntis. At kaya raw walang makita sa ultrasound niya ay dahil natatakpan noong malaking laman yung fetus. Hindi na raw sumulat o nagpakita man lang kay mama yung asawa niya nung makauwi ito sa Pilipinas. Nagpapadala na lang daw yon ng pangsustento kay kuya. 5 taon ang nagdaan at nakilala ni mama ang tatay namin ng kapatid ko. Pero hindi rin sila nagtagal, Sir Neb, dahil ng babae naman si papa. Hindi na muli pang nag-asawa si mama mula noon.